na naniwala at nanalig kayo. Hindi po dito ang totoong buhay. Para malaman po natin, ang good news ay meron pong bagong langit at bagong lupa. Hindi lang po dito, dahil kung dito ay walang kwenta ang Diyos. Dahil hindi nawawala ang kalukuhan dito sa lupa. Hindi nawawala ang corruption, hindi nawawala yung mga masama. Meron pong itinakda ang Diyos na isang bagong langit at bagong lupa. Ang makakapasok po dyan ay yung mga kahit namatay ay muling bubuhayin tulad ni Kristo. Kaya po ang Panginoong Isus ay nabuhay muli, binigyan niya ng example ang lahat ng tao na muli ring bubuhayin in order na manalig tayo sa ginawa ni Jesus. Ano ba ginawa ni Jesus? Ibinigay niya yung buhay niya para sa ating salvation. Walang pwedeng magsalba ng buhay natin ng kaluluwa, kundi ang Diyos lamang. Siya ang talagang may kapangyarihan para i-save tayo. Tayo, mahirapan tayo, sadyang mahina tayo. Kahit na sabihin natin, tayo ay religyoso, Bible reader, at tayo mananampalataya, pero nagkakamali pa rin tayo. Hanggang tayo nasa lupa, meron tayong mga pagkakamali pa rin. Ano po? Pero pagandang nga, naalala ko si Nanay Pasin, talagang ako'y napahiya dahil minsan kabisado niya yung mga ibang talata ng Bible. Meron siyang binabanggit sa akin lagi na English at Tagalog. Binabanggit niya lalo na yung Psalms. Ang daming alam ni Nanay. Ibig sabihin, pagka isang tao ay meron alam sa salita ng Diyos, ay mananampalataya. Kasi tanggapin natin ng realidad, marami na hindi naniniwala sa Bible. Erap mo, ano pipiliin? Pera o ito? Ba, pera. Hindi po ito. Sad to say, nakakalungkot ko, kung alam lamang po natin, ito po ay salita ng Diyos para sa ikabubuti natin. Ibinigay niya ang kanya salita para tayo ay turuan. Ito po ay, kumbaga, yung mga hindi natin alam ay malalaman natin sa pamamagitan ng mga turo ng Panginoon. Dati, alam po ninyo, ang paningin ko, pag nakakita po ako ng maganda, medyo sexy, ang mata ko, naglalaro. Yung pala naman bata, walang kasalanan, wala naman akong ginagawa masama, basta nagpapantasya lang ako. Yung pala, nung mabasa ko ang Bible, nangangano niya na pala ako, kaya mali pala yun O eto, advice sa mga lalaki, ingatan po natin ang ating mga paningin. Hindi po kung may paningin tayo ay lahat na lang pwede nating tingnan. Sadyang talagang ang tao ay may kahinaan. Pero tinuturo na salita ng Diyos yung mga bagay na hindi natin alam. So nalala ko yun Medyo pinatog na ako, pinabahan na ako. No, sorry, nagkakamali po pala ako. At sa tutuhanan lang, kasi siguro kung walang Bible, baka patay na po ako. Kasi loko rin po ako. Meron pong mga kalukuhan sa buhay ko. Pero nagpapasalamat ako, sabi ng Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Bakit? Kasi dito pala tayo, mababago sa salita ng Panginoon. Hindi ka mababago ng mga tradisyon o yung sabihin mo na tayo ay may mga reliyon. Tama, hindi mo naman inano, no? Ang reliyon, okay, kung ano mga reliyon tayo. Pero ang mahalaga, yung maunawaan natin, yung gusto ng Diyos. Parang ganito, logic lamang po, Kinakausap po ba natin ang Diyos? Kayo po, kinakausap nyo? Every time na nagpe-pray ka, kinakausap po ang Diyos. Lord, Panginoon, kailangan po namin ng asawa ko, ng pag-tuition ng anak ko. Lord, wala po kami pangbayad ng kuryente. Wala kami pangbayad ng tubig, Panginoon. Humingi kami sa'yo. Sino nagsasalita? Di ba kayo?
Ngayon, ang tanong, naririnig mo ba na sumasagot ang Diyos? Palagay ko, wala ano. Tayo na nagsasalita, hindi po tama yun. Kailangan magsalita rin ang Diyos. Kumbaga, nagsalita ka, magsasalita siya. Paano po magsasalita ang Diyos sa atin, mga kapatid? Paano? Kapalagay ninyo. Ito po ay Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God. John 1:1, ulitin ko po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi po natin makikita ang Diyos. Pero, isang bagay lang po ito ipahiwatig sa inyo, no? Ito pong salita ng Diyos ay ibinigay para marinig natin at malaman ang gusto ng Diyos. Kasi, makapangyarihan ng Diyos, hindi natin kayang humarap sa Kanya. Mamamatay ang tao nang makakita sa Diyos. Iba po ang Diyos. Hindi po siya tulad ng tao. Ang Diyos po ay Espiritu. Walang nakakakita. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang Diyos. Pero maraming tao, nakakalungkot, hindi na pinaniniwalaan ang Diyos ngayon. Bihira na lang ang naniniwala. So, kaya ako'y nagpapasalamat din si Nanay kasi dahil naging instrumento siya sa kanyang pamilya. Ayan po ang mga nananampalataya. Dahil, anong year ba nagpunta si Nanay ito sa inyo? 1980. Mga 88 na yata yun. Nung siya ay ipanalangin, ano? 1988. Ipanalangin siya ni Nanay ng tiga Santor. Meron siyang sugat dito na hindi magaling. Hindi natutuyo. Pero hindi po yan. At sa pangalan ni Jesus, natuyong bigla, gumaling. Meron talagang ebidensya na pwedeng kumilos ang Diyos sa atin kung naniniwala po tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid, no? Ito pong gabing ito ay ginagamit na rin ng Diyos para tayo ay bigyan ng paalaala na kung si Nanay, nakita natin nakahiga sa kabaong, isang araw ikaw naman ang nandyan. Ang question, prepare ka ba? Handa ka ba? Nakahanda ba tayo? Kailangan malaman natin na tayo ay nakahanda na. Kung tama ang pagdating. Maganda po tayo dahil mas mapalad daw yung mga taong naghahanda sa kanyang kamatayan kaysa yung mga kasiyahan. Mas mapalad yung mga taong nagpe-prepare. At saka hindi naman kinakatakutan ng kamatayan eh. Dahil tayo bubuhayin muli ng Diyos dahil meron tayong new heaven and new earth. Yan po ang tinatawag na New Jerusalem. Hindi po pwedeng hindi tayo bigyan ng pangako ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Bakit? That whosoever believe in Him should not perish. Perish saan? Impyerno. Ako'y naniniwala. Lahat ng bagay dalawa. Kung merong ibaba, may itaas. Kung may madilim, may maliwanag. Kung merong masama, may mabuti. Kung merong totoo, may kasinungalingan. Lahat po dalawa. Sa buhay mo, dalawa minsan ang tumatakbo sa iyong pagkatao. Minsan masaya ka, minsan malungkot. Minsan galit ka, minsan maamo ka. Minsan ang bulsa mo puno ng pera. Pero minsan walang-wala ka. Tumatakbo tayo sa dalawang sitwasyon ng buhay. Tulad si Nanay, dati buhay. Ngayon, natutulog. Kaya hindi natin maiiwasan ang dalawang bagay. Na tayo, kung tayo ay mamatay, dalawa lang ang pwede mong puntahan.
Alam niyo kung bakit? Ito katotohanan. Hindi po totoo na mayroong purgatorio. Dahil ang tagal ko nang binabasa, wala po akong makitang purgatorio sa salita ng Diyos. Meron impyerno at paraiso. Yan po yung promise niya. God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kapatid, ako tatanungin ninyo mga kapatid, kahit ano isipin ninyo habang ko'y nagsasalita, nag-i-design ko na merong against sa Word of God. Bakit? Because of their belief and religion. Hindi natin pag-usapan na religion nito. Ang pag-usapan natin, kung ikaw ba'y mamatay bukas, makakarap na tayo sa Diyos. Ang makakarap sa Diyos ay yung tumanggap kay Jesus. For God so loved the world that He gave Jesus Christ. Kaya kung tatanggapin mo si Jesus, kapatid, kahit naman niya bukas mamatay ka, meron kang everlasting life. Pero kung hindi mo tatanggapin si Jesus, parang sinabi mo, walang kwenta yung ginawa ng Jesus na yan. I have my own. Kaya kong buhayin sarili ko. Ako'y meron, mayaman ako. Hindi pwedeng magganyan ng tao. Dahil lahat tayo ipinanganak hubad. Walang pinanganak dito ng mayaman. Lahat tayo hubad. Babalik tayong hubad. Kaya kahit anong ipon ng gawin ng mga tao dito sa lupa, iiwan at iiwan. Wala kang madadala. So, pasalamat tayo sa Diyos dahil itong gabing ito ay pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi aksidenteng pumunta ka rito. Talagang nilagay ka ng Panginoon dito para marinig mo na si Jesus ang kailangan mo. Pastor, wala kami magagawa. Yung mga ngaral, walang magagawa. Evangelist, pare, lahat walang magagawa. Pero si Jesus, siya lamang ang ating salvation. Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa paradise, kundi sa pamamagitan niya, tanggapin natin si Jesus. Anong ulang mga kapatid? Sino po naniniwala kay Jesus? Amen. Tingnan ko lang po yung mga kamay nang naniniwala kay Jesus. Yung hindi po nagtaas ng kamay, sino po ang paniniwalaan natin? Sapagkat si Jesus ang ibinigay ng Diyos, kapatid. Kaya ano sabi ng Romans 10:13, makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kung meron kayong problema, meron kayong mga dinaramdam, kahit sa gabing ito, i-declare ko, matanggal yung sakit mo in Jesus' name. Amen. Bakit? Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. Proven na po yan sa akin. Marami na po nangyari sa buhay ko. Dapat patay na ako. Pero dahil sa pangalan ni Jesus, nakatayo pa rin ako sa gawain ito. Sino po may-ari ng buhay natin? Ang Diyos. Sino lumikha sa atin? Ang Diyos. Sino kukuha sa iyo? Ang Diyos din. So, kanino ka pa? Kanino pa po tayo lalapit? Kundi sa Diyos. Ulitin ko, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Ang lumikha sa iyo is earth. Nilikha ka niya. Kaya mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ako, mahal ng Diyos. Hindi ko buhay tayo, mahal ka ng Diyos. Dahil marami din, hindi mamamatay dahil galit ang Diyos. Alam po ba ninyo yan? Nasa Bible po yan. Hinahanap nila kamatayan, hindi magpapakita. Dahil sinabi ng Panginoon, galit siya doon sa mga taong hindi nanampalataya kay Jesus. Logic lang, logic. Ibinigay ko yung anak ko. Nag-usap sila. Paano maliligtas ang mga tao? Sadyang sila'y masama. Nung una, pinalubog tayo. Pinalubog ang buong mundo.
Sa pamamagitan ng baha, ilan na naligtas? 8 sa panahon ni Noe. Ngayon, inulit na naman ba ni Lord yung ay hindi na. Sabi niya, hindi ko na gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ano ngayon ang susunod? Ito po. Anak, halika rito. Ibababa kita sa lupa, magkakatawang tao ka. Si Jesus, naniniwala po ba kayo si Jesus ay Diyos? Amen. Sino po naniniwala si Jesus ay Diyos? Say amen. Amen. Si Jesus ay Diyos. Hindi po siya tao lang, nagkatawang tao. Iba po yung tao at saka nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao ay si Jesus. Bakit? Kasi babayaran ang kasalanan nating lahat sa daigdig sa ng kanyang banal na dugo. Kapag tumulo yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo, o gusto niyo malaman kung bakit tayo pinatawad ng Diyos? Napatawad na tayo. Kapatid, sabi mo sa iyong katabi, pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka. Pinatawad ka na ng Diyos. Ano man ang kasalanan meron tayo, pinatawad ka na ng Diyos. Kapatid, uulitin ko, pinatawad ka na ng Diyos. Bakit? O, tignan niyo si Jesus habang nakapako, kasi mahal na araw na, no? Sabi ngayon, mahal na araw. Sabi ni Jesus, yung nakapako, mamamatay na. Ano sinabi niya? Ama, Ama, patawarin mo. patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, ang dami talagang hindi alam kung ano ginagawa nila. Ang Diyos na Espiritu, pinalitan ng bato. Pinalitan ng kahoy. Kung ano-anong pinalit. Kapatid, ang Diyos hindi natin pwedeng gawing bato, semento o kahoy. Hindi pwede. Hindi po siya kahoy, hindi siya semento, siya ay Espiritu. John 4:24. God is a Spirit, so worship Him in Spirit and in truth. The truth is the Word of God. Yan po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Diyan natin siya sinasamba. Kung pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Kapatid, huwag kayong malulungkot kung halimbawang natatouch yung mga bagay na maaring paniniwala mo. Wala pong intensyon ng pangangaral nito para malapit ng damdamin ng kapwa. Kundi ito ay totoo na dapat sinabi ni Lord, ipangaral mo sa lahat ang salita ng Diyos. Walang pinipili, hindi ka dumadampot lang ng gusto mo, kundi dapat ipangaral ng totoo. Amen po ba? Amen. Tanong po ninyo sa akin, nandito ba ang Diyos ngayon? Sino po maniniwala? Amen. Meron po ba ang Diyos dito ngayon? Amen. Meron po. Narito sa ating kalagitnaan. Mateo 18:20. Pakibasa mo nga, sister, ano? Sister Lisa. Oh, Sister Lisa, Mateo 18:20. Kanina pa nandito ang Panginoon sa gitna natin. Hindi niyo nakikita pero andito siya. Sapagkat siya ay Espiritu. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Naroon ako kasama nila. Andito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. So, yung meron pong mga problema, tumingin lang po kayo sa akin, no? Samantalahin natin ang pagkakataon. May problema ka sa iyong katawan. Hindi ko alam kung ang problema mo, diabetes. Hindi ko alam na may problema ka Arthritis. sa arthritis. Hindi ko alam kung may problema ka sa goiter. Ano pa? Ano pa ba yung mga nararamdaman ng tao? Prostate. Ano prostate? Prostate sa lalaking hindi. Prostate. Sa babae, ang prostate. Ano?
Naniniwala po ba kayo ngayon na pwede ngayon tanggalin ng Panginoon yan? Amen. Maniwala na kayo, sabi ng Panginoong Isus, mangyari ang inyong paniniwala. Kung naniniwala kayo na si Jesus ay kasama natin dito at sabihin mo na ang iyong nararamdaman o karamdaman ay pwedeng tanggalin ngayon ng Panginoon. Hindi po ito magic, ito'y pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi nga sabihin mo sa bundok na yan na siya lumipat sa dagat Kung naniniwala kayo, gagawin ito ng Diyos para sa inyo. Magpe-pray po tayo mamaya kung sino po yung may dinaramdam dito sa kanyang katawan. Sino po rito yung may ano? Ako tanungin ninyo, ang edad ko 71 na. Masama magsinungaling. Pero hindi ko po alam kung ano yung maintenance. Hindi ko po alam kung ano yung maintenance na salita. Pero naniniwala ako na dito may mga nagme-maintenance. Hello, isip po ba kayo maintenance? Meron po ba rito na maintenance? Ayun, si nanay. Sila walang maintenance. Sino nagturo ng salitang maintenance? Ang Diyos? Tor. Hindi yan tinuro ng Diyos. Tao lang. Don't trust men. Trust God. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa tao. Kaya ang tao napalayo sa Diyos kasi tao pinaniniwalaan. Dito pag may pumunta rito, may katungkulan sa gobyerno. Gobernador, congressman, Mayor. Mapalakpak ang mga tayo. Good evening, congressman. Good evening, gobyerno. Mayor. Mayor, good evening sa iyo. Ako, halos. Kapatid, malabo. Ang bansang Pilipinas, matutuwid lang ito kung ang Diyos ang ating pangahawakan magbabago. Amen. Ang tao sadyang nagsisinungaling. Kasama yan sa buhay. Jeremiah 17:5. Napakaganda po, ano? Ang Jeremiah 17:5, sinabi po yan ni Jeremias. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino man tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Pag may nararamdaman ka, tumingin po kayo sa akin, nararamdaman mo, parang nahilo ka. Kinakabahan ka kasi baka ma-stroke ka, no? Parang nahihilo ka, tsaka yung batok mo, parang sumasakit. Naku, baka ito yung pumutok yung ugat, ano? Ang daming pinakatakutan, ano? Ang unang iisipin mo kaagad. Dr. Reyes, Dr. Mercado. Hindi mo alam, pag sabi mo Dr. Mercado, ubus ka agad ang pera mo Isip po ba kayo? Dr. Reyes, bawas na naman ang pera mo. Bakit? Bakit taong nilapitan mo? Kapatid, wala ka bang kwarto? Kung masakit ang iyong ulo, nahihilo ka, hindi mo ba kaya? Sarado pinto, sarado. Diyos ko, Panginoon, kung may kasalanan na ako, patawarin mo ako. Alam ko, Panginoon, alam mo ito nararamdaman ko. Patawarin mo, Lord, at nananalig ako, ikaw ang aking nanggagamot. Sa pangalan ni Jesus, para ka lang ng dahilan. Hindi ka na gumastos, hindi ka pa natakot. The more nang bigyan ka ng bigyan ng gamot, hindi mo alam, lalo ka palang lalala. Maraming pusong tao, kaya sabi ni Lord, ang nagtiwala sa kanyang kapwa. Tapos tumalikod kay Lord. Susumpain pa nga niya. Exodus 15:26, pakibasa. Sino magagamot natin? Sino? Pakinggan po ninyo. Exodus 15:26. Malapit sa Genesis yung kapatid. Pagkatapos ng Genesis. Yes, diba? Ano pong chapter? 15:26.
Ito na. 26, yes. Pakinggan po ninyo, may pandinig, makinig. Ito'y good news. 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, Kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan, kung gagawin ninyo yung matuwid, at susundin ang aking mga kautusan, nasa Bible, at mga tuntunin, mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman ng mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako, si Yahweh, ang inyong manggagamot. sino po ang ating manggagamot? Sabihin nyo nga, ang Diyos ang aking manggagamot. Ba't hindi po ninyo masabi? Ang Diyos ang aking manggagamot. Tanda po ninyo, may kapangyarihan itong bibig po natin. Lalabas dito ay power, authority, nanggagaling sa puso mo. Yan ang faith mo. Faith, lumalabas yan sa salita mo. Ulitin natin, si Jesus ang aking Panginoon. Mapapagaling niya ano man ang karamdaman ko. Kapatid, lahat na nagsabi niya, lalabas ka man niya dito, wala ka ng sakit, kapatid. Amen. I tell you, sa pangalan ni Jesus, mawala ang iyong dinaramdam sa katawan. Hindi kita kilala. Pero pag naririnig ng katawan mo ang pangalan ni Jesus, Romans 10:13, pag-ibasa kapatid, Romans 10:13, kapatid, huwag niyang tawagin ang pangalan ni Dr. Mercado, ni Dr. Reyes. Ito tawagin ninyo, Romans 10:13, yan ang doktor talaga. Dahil sinasabi sa kasulatan, Sinasabi sa kasulatan, sa Bible. maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sino tatawagin natin? Si Jesus. Sino tatawagin natin? Si Jesus? Sabihin nga natin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Talaga bang magaling ang Panginoong Jesus? Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Palakpakan natin kasi siya ang kailangan natin, kapatid. Kailangan mo si Jesus. Ibinigay siya sa atin ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa atin kay Jesus. Ulitin ko po, kung wala ang pagbibigay ng Diyos, wala tayong Jesus. Acts 4:12, kanino makikita kaligtasan? Wala kahit kanino. Wala kahit kanino kaligtasan. Na kanino? Acts 4:12, Gawa 4:12. Na kanino ang kaligtasan? Kay Jesucristo lamang, pakibasa. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan at buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No other name but the name of Jesus. Sabi mo nga, no other name but the name of Jesus. The name of Jesus. Ang ibinigay, take note ha, huwag kayong masasaktan. Ang ibinigay, pangalan. Hindi po sinabing larawan, bato, semento. Wala pong sinabing ganun. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos upang ang tao'y maligtas. Saan ka maliligtas? Hindi ka ma-impyerno, kapatid. Ang hirap sa apoy. Mahirap. Dahil lang sa pride mo, kung ano paniniwala mo, ma-impyerno ka. Huwag naman. Huwag naman. Tanggapin natin si Jesus. Siya yung napako sa krus. Siya yung napayubay. Siya yung pinahirapan. Nilagyan ng koronang tinik. Wala siyang ginawa kundi magpagaling, mag-miracle. Habang siya'y nasa lupa, pero ang kabayaran, pinatay pa siya. Baka akala nyo kami nangangaral? Papatayin din po kami. Kaya kami hindi natatakot. Kasi mayroong mga tao talagang gagamitin ng demonyo. Hindi ka matitigil dyan. Yan daras pag nasa Manila po ako, nangangaral po ako kahit sasakyan. Pero, hindi po ako nangingi ng pera. Libre! Ang salita ng Diyos ay walang bayan. Libre! Dahil ang kaligtasan ay binigay sa atin ng walang bayan, ipinamamahagi namin ito.
walang bayad. Nakakaya. Kakain ako galing sa bulsa mo. Kung wala man ako, Lord, bahala ka. Ito ang pagkain ko. Man shall not live by bread alone, but by every word na lumalabas sa bibig ng Diyos ay ito. Kaya mapalad ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag mo nang basahin yung kapitbahay ninyo. Huwag mo nang basahin yung kanilang pagkatao. Magiging marites ka eh. Huwag nyo nang basahin. Ang basahin nyo ito. Huwag nyo basahin yung mga buhay na may buhay. Ang basahin po ninyo ay ito. Alam po ba ninyo, ito ang salamin ng buhay mo. Kaya pagharap mo, makikita mo yung sarili mo. Pag naharap mo ito ang maglilinis sa'yo. Tubig na nagbibigay buhay. Naku po ba ninyo? Pag ito naharap mo, mabubusog ang kaluluwa mo sapagkat ito ang bread of life. Ito ang tinapay ng buhay. Na sino magkakain sa tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan. Kapatid, pakisabi mo sa'yo katabi, niligtas na tayo ng Diyos. Sabi niyo sa katabi niyo, huwag niyo pagtawag. Gamitin po ninyo ang dami ninyo. Sabi niyo sa inyo kapwa, niligtas na tayo ng Diyos. Niligtas na tayo ng Diyos. Sino po natutuwa dito na siya'y niligtas na ng Diyos? Amen. Huwag Kung kayong malakpak po, matuwa. niligtas ng Diyos. Kung malakpak po, malakpakan natin. Ang mananampalataya o sino man sasampalataya sa ginawa ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Paniwalaan ninyo ginawa ng Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos? So ulitin ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever, sino man sa inyo, believe in Him, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa kaparusahan. papasok sa kaparusahan sa impyerno. Ang bait ng Diyos. Sabihin nga natin, ang bait ng Diyos. Ang bait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti. Napakadakila ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Kapatid, ito po ay pangangaral na may pagmamahal ko. Mahal ko rin po kayo mga kapatid. Kaya masaya akong ipinapayag ang salita ng Diyos. Mapalad din si nanay. Sa panahon na si nanay ay nagpapahinga. Huling gabi lang po kayo ni nanay ano. Amen. Pero, salamat Panginoon, ginagamit mo ang panahon ito na si nanay ay kasama pa namin. Na naririnig ng mga tao ang iyong mabuting balita. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin na. Nagtataka kayo? Hindi ko pinapanalangin si nanay eh. Alam po ba ninyo, pag ang tao namatay na, wala nang pwedeng mananalangin para sa kanya dahil nasa kamay na siya ng Diyos. Naku po ba natin, ang pinapanalangin ay ang buhay. O ito, sample ng panalangin sa buhay. Panginoon, sama po ninyo yung mga naulila. Bigyan po ninyo siya, i-comfort po ninyo na sila'y huwag naman masyadong mawalan ng pag-asa. Sila'y nalulungkot. Aliwin nyo, Espiritu Santo, ang mga tao nito para sila'y maging masaya rin, Panginoon. Tanggapin nila ang katotohanan. Ang pinagpepre, yung mga naiwan kasi nalulungkot yan eh. Sino po rito nalulungkot? Dahil namatay si nanay. Sister, nalulungkot ka no, di ba? Oo. Nalulungkot ka, tanggapin natin. Realidad yan eh. Yung mga anak, nalulungkot. Yung mga kapatid. Di ba? Eh ano ngayon pag-pray sa patay? Ay wala na po. Wala na tayong authority. Sa buhay lang po tayo. Ng patay. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, matagal na tayong kinakabagan at kinaawaan ng Diyos. Kailan? Nung ibigay niya ang anak niya at namatay para sa atin si Jesus, yun na yung awa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo kailangang humingi pa ng awa sa Kanya. Diyos ko, kawa mo kami, Diyos ko. Yun na, sapat na. Yung ibigay
ng Diyos si Jesus sa atin, yun na ang panahon na tayo kinaawaan niya. Ngayon, ito, nandito na po tayo sa final, ano? Pag-ibasa ko ngayon, Romans 10:17, kapatid. Pakinggan naman po ninyo, no? Romans 10:17. Naririnig po ba ninyo salita ng Diyos? Naririnig po ninyo, no? Pag-ibasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ha? At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya ay makukuha lamang natin kung tayo may napapakinggan tungkol kay Kristo. Ituloy ang basa, kapatid. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila ay kararating hanggang sa dulo ng daigdig. Nakarating sa dulo ng daigdigan. Alam po ninyo, itong salita ng Diyos, marami pong nakaririnig dito. Marami, hindi lang po kayo. Marami pong nakakarinig dito, mga kapatid. Kaya mapalad yung mga inabot ng salita ng Diyos. Dahil sila ay mananampalataya. At pag naman nanampalataya ang isang tao, yan na ang umpisa ng iyong assurance. Assurance na naman. Eternal life. Kung meron kang hingin, ibibigay ni Lord kasi tatanggapin kanyang anak niya. Dalawang klase ang tao, anak ng Diyos, anak ng Diablo. Sino po rito anak ng Diablo? Taas ang kamay. Ba, wala Lord, wala nagtataas ng kamay. Sino po anak ng Diablo? Wala. Sino po anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Aba, mukha yata meron akong duda. Hindi nagtaas anak ng Diablo. Nung sinabi mo anak ng Diyos, ayaw din magtaas ng kamay. Ano ka ba talaga? Ay, ano ka ba? Anak ng tao. Kapatid, patutunayan ko sa inyo na sa Biblia sinasabi may anak ng Diablo at mayroong anak ng Diyos. Ano gusto niyo unahin ko? Anak ng Diyos o anak ng Diablo? Anak ng Diyos. Malalaman mo na anak ng Diyos, ha? O pakibasa John 1:12. Disturbance siya. John 1:12. John 1:12. Juan 1:12. Unahan kita, ha? Unahan kita, ha? Nabablock na. John 1:12. But as many as receive Him, English muna, sister. Sige, okay. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Tagalogin mo, sister. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sumampalataya at tumanggap. Lagi nating babanggitin yan. Kasi ba niya, baka nagwawala na yung kasama mo, yung mister mo, misis mo, nagwawala na eh. Kaya lagi mo paalala sa kanya, anak siya ng Diyos. Eh, po ba? Pagka mainit ang ulo, kami mo, anak ng Diyos. Di ba? Nagwawala yung galit eh. Di ba? Minsan high blood si misis, kamayan mo agad, anak tayo ng Diyos. Eh, po ba? Kaya siya. Bago umalis ha, na bahay. Baka masama. Kapatid, anak tayo ng Diyos. To them na mga tumanggap kay Jesus ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, eto.
Kapit kayo. Baka dito may anak ng Diablo. John 8:44. Pabasa. Baka unahan mo kita. John 8:44. Juan 8:44. Ang Diablo ang inyong ama. Ang Diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Oh. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Ganoon, mamamatay tao. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, Bakit? sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Ano ginagawa niya? Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang Likas. kalikasan, Oh. sapagkat siya'y sinungaling At at siya ay ama ng kasinungalingan. sino rin pa yung nagsisinungaling kay Mrs. kay Mr. Ha? Yung nagsisinungaling, ay, anak, maging totoo tayo. Gising po ba tayo? Hello? Alam nyo, dahil sa pera, maraming nagiging sinungaling. Naku, huwag yung Diyosin ng pera. Sabi mo yung totoo. Kasi sabihin, natalo ko sa bilyar. Natalo ko sa ganun. Huwag yung sabihin na, ay wala, hindi pa ako sumweldo ngayon eh. Then, sisinungaling ka na sa misis ko. Eh di, ano ka? Anak ng Diablo. Kasi ang ama ng kasinungalingan ng Diablo eh. Alisin po natin ang pagsisinungaling. Nalaglag daw yung pera. Nalaglag daw yung pera. Nalaglag. Ay, nalaglag ulit. Yung sinweldo. So nakita po natin, kung meron anak ng Diyos, may anak ng Diablo. Yan na, magkalagan na. Ngayon, bilang panghuli na lang ito, babasahin ko lamang po yung panghuli, Revelation 21:8. Sino ang mapupunta sa langit at sino mapupunta sa impyerno? Hindi ko na babasahin kung sino mapupunta ng langit. Yun na lang mapupunta sa impyerno. Revelation 21:8. Pakibasa mo dahan-dahan. Dito ka sister sa gitna. Revelation 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, Mga duwag, mga taksil, taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mamamatay tao, mga nakikiapid, nakikiapid, mga magkukulang, magkukulang, baka meron dito ano pa? mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, Ayun, sumasamba sa mga Diyos-Diyos, ano pa? at sa lahat ng mga sinungaling, Nali, ang magiging bahagi niya'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. na siyang Ito ang Pangalawang pangalawang kamatayan. nakuha ba natin? Mga kapatid, ang mapupunta sa lake of fire, yung mga kahit sinungaling. Duwag. Number 1, duwag. Katulad nito kapatid. Paano Kung naging ako duwag? duwag, may papangalaw ko to? Hindi no, yung pangalaw ko, nakakaya, baka ako pagpawalan eh. Pagpawalan. Ayaw ng Diyos ng duwag. Kaya matapang po ang pinangangaral ito. Kaya kayo rin dapat naging matapang na i-share ang katotohanan. Mahal po ba ninyo yung kasama nyo sa buhay ninyo? Ipaunawa ninyo ito na kailangan nila si Jesus para sila ay masasave. So magandang gabi sa inyo. Gabi pa ba? Gabi. Alauna na. Alas 10. Maaga pa pala eh. So magandang gabi po sa inyo. Nawa, yung po napakinggan ninyo ay i-treasure ninyo sa buhay ninyo. At paniwalaan ninyo, tulad ng narinig po ninyo, ang sagot sa lahat ng problema mo ay ano? Tuhod. Tuhod lang, kneel down, and pray. Pero hindi nakikita ng sino man. Isarado nyo yung pintuan ng kwarto. Kung malinis yung CR ninyo, pwede mo. Bago ka maligo, pwede mo. Lord, bago ko linisin ang katawan lupa ako, linisin niyo muna yung aking kaluluwa, kalooban. Patawarin mo. Ang ganda niyan, di ba? Bago ka maligo, maglinis kang panlabas.
panloob muna prayer. Nakukuha natin? Nakikita ka ng Diyos sa mabuti mong ginagawa. Pinakamaganda yan. Yan advice ko lang bilang kapatid ninyo sa Panginoon. Nakukuha ninyo. Manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Nakapunan po kayo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabi ito. Hindi ko nasayang ang aming gabi na yun. Sa piling ni Nanay, kasing sa kanyang last night na burol. Panginoon, i-bless po ninyo ang lahat ng nakarinig ng salita nyo. I-bless po ninyo ang lugar nito at kapagkala, Panginoon, at tumanggap kay Jesus. Pagpalaan po ninyo at pagaling ang mga sakit ng mga taong meron dinaramdam na kasama namin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amin pong itinataas, Lord, ang iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Ay,